Ang na-diagnose ako is stage 3C, triple negative, yung breast cancer. Nagpapaalam na ako sa kanya, pinatawag ko na yung, sabi ko sa kanya, tawagan mo yung kuya ko, tawagan mo yung tita ko. Sabi, naalala ko na kasi yung hirap. Sabi nga namin ng asawa ko na, ayoko na. Parang hindi ko nakakaya. Sabi ko, bantayan niyo ako, baka hindi na ako humihinga, hindi niyo pa alam. Minammogram ako, clear negative, breast scan, left and right breast, negative lahat. So, dineclare niya ako, sabi niya, as of the moment, January, free ako. And after ng chemo and all, na nagka-cancer ako, continuous akong program kay Doctor, yun, doon pa yung nabigay yung pinaka-biggest blessing sa amin, yun nga yung baby namin. Sabi ko talaga siyang effective. Ako si Generous Ventura, 41 years old from Quezon City. Ako si Sandy Ventura, husband ni Generous Ventura. Napapansin namin, nanghihina ako. Tapos parang nagkakasakit ako na wala naman akong mga, yung like the usual sakit na may ubo or may sipon. Pero nanghihina ako. Tapos one time, nakapagkapa ako na lang, may masakit, tapos parang may konting bukol sa right breast ko. So yung nagpunta kami sa isang surgeon para magpa-consult. Ang sabi naman niya, after ng mga physical exam na ginawa niya sa akin, is paoperahan daw para makita kung ano daw, kung may malignant daw or benign yung bukol na nakakapain niya. Si Doc Glenn, nakilala namin through a family friend. Tapos from doon, nakita namin mga consultations siyang ginagawa. So, nagpa-consult kami sa kanya. Actually, online pa lang muna yun eh. So, nagpa-consult kami sa kanya. Tapos, pinas namin yung mga laboratory test ko and yung findings ng unang surgeon na tumingin sa akin. Ang first kasi, sabi ni Doc na kailangan cleansing muna. Tapos yun, nag-undergo kami ng cleansing na program niya. Ang na-diagnose ako is stage 3C, triple negative, yung breast cancer. Nagpa-mastectomy ako December 2021. So after nun, continuous yung program ni Doc Len. Tapos, according sa surgeon, sa team nila ng oncologist, kasi usually gano'n naman talaga yun, isang team yun. Kakausapin ka, pag nakuha nila yung result ng bukol, kung ano yung maging result mo. So, ang recommendation ng surgeon and ng oncologist is chemotherapy na as soon as possible actually. So, ako naman, hindi naman sa ayoko yung treatment kasi may mga nangyari na sa family na nag-undergo sa chemo na hindi naging maganda yung result. So, parang ako, gusto ko pa rin i-delay yun. Tapos, actually, na-delay pa nga yun kasi nga, humihingi pa rin ako na yung nakiusap kay Doc Len na i-delay ko pa. Which is, ang recommendation niya is mag-undergo na ako ng chemo. Actually kasi, di ba, minsan nakikita natin sa mga palabas sa TV, yung naranasan ng mga cancer patient na nag-chemo sila. Hindi lang siya ganun eh, talagang mahirap. Yung una kong chemo noon, una pa lang sarang sa akin, after ilang days na matapos ko mag-chemo, naubos na agad yung buko talaga. As in, tapos, pero, dahil nga yung sinunod ko yung program, kasabay kasi nung chemo ko, hindi naman nawala yung program ni Doc Glenn. So, hindi ganun kalala yung nararamdaman ko mga after effects ng chemo. Nandun yung the usual na pagsusuka, paghihilo, panghihina. Pero hindi yung dapat grabe na nararanasan mo ng isang cancer patient. Yun yung una kong chemo. Sa pangalawang chemo, okay pa rin naman, pero unti-unti na siyang medyo humihirap. Tapos sa third chemo ko, ganun na. So, yung sa ika-apat ko, yun na yung bumaba na lahat. Yung hemoglobin ko, yung white blood cells ko, bumaba na lahat yun. So after nung ika-apat na cycle ko, yun na yung sumobrang panghihina ako. Na sabi nga namin ng asawa ko na, ayoko na. Parang hindi ko nakakayanin. So nag-consult pa rin kami kay Doc Len kasi actually naka-standby na si Doc Len eh. From time to time, talagang tinatanong niya kung ano yung resulta, tumatawag siya kung ano na yung nangyari. Kasi nga, medyo mahina na ako nun yung sa ika-apat na cycle. So yun nga, sabi niya, nag-recommend siya na stop na muna. Kailangan mo nang mag-recover yung katawan ko bago sumalang ulit or kung gusto ko pang sumalang ulit sa ika-fifth na cycle. Ang naging resulta naman nun is bumaba na siya eh. Bumaba na siya talaga. Actually, kung baga, yung sa first na bago ako ma-operahan, sobrang taas. Unti-unting bumaba yun eh. Lalo na sa second ko, mababa na siya. No? Bumaba na po siya sa boundary ng normal. Sobrang hirap kasi yun yung time na actually, nagpapaalam na ako sa kanya noon. Around July yun, 2022, I think parang nagpapaalam na ako sa kanya. Pinatawag ko na yung
sabi ko sa kanya, tawagan mo yung kuya ko, tawagan mo yung tita ko. Sabi, naalala ko na kasi yung hira. Yun yung binubuhat na lang namin siya. Dahil na bagsak talaga. Na hindi ko kayang tumayo. Mm. Tapos, CR ako, talongin niya para maka-CR. Mm. Yung iinom ka ng tubig, hindi mo mabuhay yung bibig ko. Kasi nga, parang wala ka ng lakas, even huminga. So may time na matutulog ako, bibili ko sa kanila, bantayan niyo ako ha, kasi baka hindi ako magising. Yun yung time na sobrang feeling ko, mahina na ako para gumising pa. Sabi ko, bantayan niyo ako, baka hindi na ako humihinga, hindi niyo pa alam. Kasi sobrang hina ng pakiramdam ko, feeling ko hindi na ako tatawid ng July. Yung time na talagang si Doc Glenn, minomonitor kami oras. Actually, may time na normal naman kasi yun. Kasi pag sinabi mong cancer, parang ano na yun eh, ultimatum na ng buhay mo yun na ang pupuntahan mo usually, what death na talaga pag cancer. Yun yung nasa mindset natin eh. Bihira kasing nabubuhay pag cancer. Actually, yung sister ko kamamatay lang din from cancer yun eh. So parang may time na gano'n. Tapos kaya lang naisip ko, bahala na yung Diyos. Kasi parang kung ano naman yung gusto niya eh. Yun. Kaya sabi nga niya, ba't ang dali ko parang ang dali ko natanggap. Sabi ko, hindi. Kaya lang kasi, anong magagawa ko kung parang wala tayong hawak eh. Walang hold kung ano yung mangyayari sa iyo. So yun yung naging mindset na lang. Ako yun yung naging mindset ko na bahala na ang Diyos kung saan niya ako dalhin. Lalo kami tumatanda. Lalong mas maaling pagsasama namin. Lalong lumalim. Hindi ko na tinuloy yung chemotherapy. Unang-una, yung decision namin mag-asawa yun. Isa decision ng buong family na rin na stop na muna kasi nga, baka hindi ko na kayanin. Na personally talaga, alam kong hindi ko na talaga kakayanin. Kung tinuloy ko pa yun. Pero, hindi kakayanin dahil hindi kaya ng katawan. Pero more on that, yung pati sa mental. Napakahirap kasi ang cancer kasi hindi lang siya labanan ng physical eh. Hindi lang yun eh. More on mental talaga kasi kung gaano ka kalakas sa isip mo, sa loob mo na gusto mong dumawa. Yun talaga yun eh. Nag-stop ako. Dapat kasi 18 cycle ko. So yung pang-apat lang, kinalahati ko lang. Nag-stop na kami. Hindi na tumuloy yung iba pang cycle, hindi ko na tumuloy. Pero continuous siya kay Doc Glenn. Tapos, lagi naman monthly tumor marker na test. So, from yung dating mababa na, mas bumaba pa dun eh. So, meaning, effective talaga siya even without the chemotherapy. So, continuous na yung program niya. Tapos, yung katawan ko, ang bilis naka-recover. Even yung buhok ko, nagulat yun na ang bilis tumubo. Tapos, yung lakas ng katawan ko, ang bilis niyang naka-recover from chemo eh. Hindi yung kamukha ng iba na parang sobrang nagulay. Hindi na siya umabot sa point na gano'n. Mabilis ako nakaka-recover. Even yung appetite ko, nakakakain na ako ng doctor. January, the next year, yun yung check-up ko sa surgeon ko para sa maintenance kasi yun eh. So January, minammogram ako. Clear negative, breast scan, left and right breast, negative lahat. So, dineclare niya ako, sabi niya, as of the moment, January, disease free ako. So, even siya nagulat, pero talagang kailangan niya rin sabihin na disease free ako. Even nga yung big surprise sa family namin, around February, yun nga, pregnant ako. Tapos ngayon, yun nga, nanganak na ako, healthy naman si baby. Continuous spray yung program ko ng keto tayo. Siyempre, chemotherapy, may mga organs ka na dapat hindi na ganun ka-effect. Yung function ng mga organs mo, kahit paano nababawasan. Before nga, hindi pa ako nagki-chemotherapy, hindi ako nabubunod. Actually, nabubunod, pero hindi siya yung maayos ang pregnancy ko. Kasi nga, may dalawa akong miscarriage nun eh. So, ngayon, after ng chemo and all, na nagka-cancer ako, continuous akong program kay Doc Glenn, yun, doon pa yung nabigay yung pinaka-biggest blessing sa amin, yun nga yung baby namin, na nakapatunay na healthy yung katawan ko. Kasi actually sa mga doctor sa Manis, lalo na sabi ni Doc Glenn, parang hindi kakayanin ng katawan ko yung ganun na magbuntis, and na kagagaling ko lang sa cancer, na yung process ng chemotherapy, lahat. So, nangyari, sabihin, healthy talaga yung katawan ko ngayon. Sa amin kasi, ang nangyari talaga is, tama yun, yung acceptance. Kasi pag na-accept mo na yung cancer, hindi siya yung katapusan ng buhay mo. Kahit na yun yung parang naging general knowledge na parang katapusan, hindi, meron hope pa talaga.
magdasal ka lang, bibigay ng Diyos niya. Kasi yun ang ginawa namin. Dinasal namin na sana mabigyan kami ng tutulong sa amin. Halimbawa, doktor. Dinasal namin yung doktor na ibigay niya sa amin yung talagang makakatulong sa amin, makakapagbigay ng hope sa amin na hindi katapusan ng lahat kung may cancer ka. So yun, magdasal ka, tapos bibigay ng Diyos yun. Tapos, magtiwala ka lang doon sa ibibigay niyang tao na yun. Kasi pag nagtiwala ka, gagaan yung process ng gamutan niyo. Tapos, syempre yung tiwala na ibibigay mo sa kanya na matutulungan ka niya sa sakit mo, na may hope na sa sakit mo. Sa experience ko, siguro, magpakatatag lang. Tapos, mag-usap kayo, mag-asawa. Tanggapin. Tapos, siyempre, ang Diyos ang bahala. Sa lahat ng may pag-asa pala. Kahit simula ng cancer ko, nagpapasalamat ko lahat sa Diyos yun. Kasi siguro yung sinasabi ko na baka kailangan namin daanan talaga. Yung ganun, bago niya binigay yung reward na iniintay namin for 4 years. Siguro talagang ganun eh. May pagdadaanan kang mahirap. So, nagpapasalamat sa Diyos talaga, number 1. Tapos sa mga taong tumulong sa amin. Kay Coach James, yun, kay James, Mr. James, kasi sila yung naging reason or yung way para makilala namin si Doc Glenn. Si Doc Glenn kasi syempre, siya yung naging way ng Diyos para makatulong sa akin or sa amin para sa gamutan na ito na hindi madali talaga. Napakahirap talaga. Okay. Sabi ko talaga siyang effective. Unang-una kasi, hindi naman lahat ng katawan ng tao pare-pareho. Meron tayong katawan na parang, like ako kasi ang katawan ko parang hindi against ako sa kung ano man, pero mas parang, hindi ko na sure kung tama yung term ko nihiyaman, pero mas kaya ng katawan ko yung mga ganitong program. At saka, naramdaman at talagang experience talaga na effective talaga siya. Kasi kung hindi naman din ako tutuloy din or hindi naman magiging ganito yung resulta kung hindi naging effective sa akin yung program na naturalista. And hindi lang kasi yung sa program yung concern na at help na binibigay ng doktor, nararamdaman mo talaga na pag binigay niya yung program para sa iyo to, para sa katawan mo, at alam niya pag sinunod mo to, makakatulong talaga sa iyo. Basta yung tamang disiplina lang, kung ano yung mga bawal, kung ano yung mga dapat, yun lang dapat yung sundin talaga. Sobrang sayo. Sobra. Kasi ito po yung inantay namin. Hindi namin in-expect, pero kumbaga hindi in-expect na mangyayari pa, pero hoping kami na baka sakali pa. So, hindi lang naman kasi naging disease-free ako sa cancer. More than that, yung baby talaga. Ang tagal-tagal na parang kung dumating ko, salamat talaga. Kung hindi, okay na rin naman. Pero parang yun yung pinaka-reward namin sa lahat ng hirap na napalakas ako doon sa program ng Naturalista na naging okay yung katawan ko. Kaya may ganito resulta. Si Jerome Spendura, 41 years old from Quezon City. Thank you, Doc Glenn. Thank you, Naturalista.